Yung pinakuluan natin ng munggo, huwag natin masyadong lutuin. Lilipat lang siya natin dito at magigisa na tayo ng bawang, sibuyas at kamatis. Tsaka natin siya sasabawan. So sa mga hindi mo nakakaalam dito sa munggo ito, pwede nyo itong ibabad. Pero mas gusto ko talaga siyang niluluto muna. So huwag natin masyadong lutuin din naman kasi para mas masarap at kapit pa rin yung lasa niya. So ayun, malapit na tayong tapos maghango nito at sisimulan na natin ang ating pagluluto. Ito po ay inisang munggo. So may nilalagay ko ditong kunting asin at dalawang four cubes. Simulan ko ng pagluluto guys para gusto na nilang, hindi na natin yan aanlawin guys. Lalagyan lang natin yan ng cooking oil. So ito lang muna ang ilalagay natin, yung mga tira-tira para mas masarap. Medyo damihan natin guys kasi wala ko tayong karne ito po. Wala ko tayong nilalagay ng kahit anong sahog. Hihintayin lang natin siyang uminit. Saka natin ilalagay natin ang alis ng sama ng loob. Sorry. Ito po ay ang bawang. Unahin natin dyan yung sibuyas. So, ayan guys. Kita niyong bumubula-bula na yung ibig sabihin guys, uminit na yun siya kagad. Kasi mayroon tayo dyan natitirang mga mainit na parte ng munggo kanina. So ilalagay na natin yung ating sibuyas sa kamay natin ito. So hindi talaga qualified yung talagang sisigaw yung sibuyas sa sakit sa sobrang init guys. Okay lang doon na unti-unti siyang mainitan para hindi naman siyang mabigla. So ayan. Yan po yung mga natitirahan naman guys. Maganda po yan siya isagay sa pagluluto. So ito napapansin nyo na parang bumubula na siya talagang sobra. Ibig sabihin sobrang init na siya. So ilalagay na natin yung ating mahiwagang bawang para sa mga aswang para maalis yung suka. Ayan. So babanguin lang natin yan guys na hanguin para magpantay ang kanilang luto. So, sa mga nanonood dyan kung saan ka man ngayon, pwede mo itong gagawin. Pakicomment na lang kung saan ka nang galing nanonood ka sa video ito para ma-congratulate kita. Dahil dyan, meron ka ng 1,000. Charot! So, hindi na natin siya yung crispy guys. So, alam mo kung bakit. Kapag sobra, hindi na rin masarap. So, ayan, habang pinapanood ko yung sarili kong video, naisip ko na ang galing ko pala talaga magluto. Kapag nasa tamang proseso talaga yung pag-iisip mo guys, naiisip mo talaga mas maganda talaga yung sarili sikat. Sarap. So, ayan guys. Hahayaan lang natin siya munang magkakas yung kamatis. Saka ilalagay natin yung ating munggo. Nice. So, madali lang ito maluto guys. Konting-konting pakulo lang yan. Lutok na. Kasi niluto na natin yan. So, konting pakas pa ay talagang gaganahan ka na sa pagkain. So, huwag kayong huwag kayong nagdagdag. So, sa amin guys, ang munggo po guys ay hindi ginigisa kundi ilalagyan ng gata.
Ginataang munggo sa amin doon. Dito sa Manila kasi guys, hindi uso yung may gata. Uso dito yung ganito. Yung may sibuyas, may kamatis, at may bawang na ginigisa sa lumulutang na mantika. Ay, charot. Tapos, ganyan lang talaga. Sama na kayo ng mga, huwag kayong mapagod. Kasi kapag pagod ka, atay na ka lang muna. Ganito ang buhay sa Pilipinas. Charot. Ganun din naman sa ibang bansa. Dapat kapag buhay ka talaga, kailangan ng kumilos. Hindi pwedeng pa easy lang. Kasi walang nangyayari dyan sa buhay mo kung lagi ka lang naghihintay. Kailangan mo humanap ng paraan para ikaw ay magkaroon ng magandang buhay. Charot. So guys, napapansin nyo na parang ang sarap-sarap na niya guys at talagang durog na ang kanyang puso. Charot. Ilalagay na natin itong ating mahiwagang munggo. So ayan. Gigisahin na natin yan siya dyan. So ang ating gawin guys, ito na. Kasi para matanggal. So, diba? Ayan. Ganyan lang guys, kadaling mag-gisa. Unang-una, ilalaga nyo muna yung kanyang munggo. Kung gusto nyo ibabad, pwede overnight. Kung gusto nyo rin yung hindi na kayo mahirapan kakahintay ng pagbababad nyo, ilaga nyo na lang siya guys. Pero wag naman sobrang luto para hindi siya ma-overcook. Kasi sobra. Pag sobra, nakakasama. So ayan guys, makikita mo siyang nagigisa siya. Nag-iisa sa gitna ng dilim. So mamaya na yan, lagyan natin ang mainit ha. Papamumuhis muna natin yan siya. Para yung kanyang init is umalsa. Yung katulad niya, nagbablurred na yung ating takip, ibig sabihin yan, uminit na siya. Pag uminit na siya guys, nagre-breakdown yan. Bumabalik yung doon sa baba. Tsaka lulutuin at lulutuin siya sa init. So mamaya natin nalagyan ng tubig. Kukunin muna natin yung ating mahiwagang mainit. So hinahanda ko talaga to guys for today's vlog guys. So today is August 9. It's Friday. Pag Friday kasi guys, nung talaga namin is munggo. So ayan na guys, nakikita nyo na nagbabasa-basa na siya. Ibig sabihin, kumukulo na siya. Yan. Nangungusap na yung ating munggo. Sabi ng munggo, sabi sa atin ng munggo ay kahaluin mo natin. Ayan. Diba? Pansin mo, malapot siya. Ayan. So, yan lang kasimple ang buhay. Kami dati marami kaming ganito, pero never ako nakatikim ng ganitong luto, guys. Kasi sa amin talaga, lampas tuhod yung sabaw. Kasi sa dami ba namin magkakapatid. Kahit ang dami namin ganito, guys, hindi naman pwedeng ubusin mo lahat ng luto kasi nagtitipid ka rin kasi kinabukasan, sa susunod na araw, ano na naman ang iuulam. So, kailangan talaga magtipid guys. Wag masyadong sa buhay. So, nakita akong bato dito guys. Feeling ko talaga kanina pa bato ito. So, tama nga akong bato nga siya. Ang munggo kasi may bato talaga kasi binibilad talaga to sa mga kalsada kung saan saan. So, hanggat nakikita mo, tanggalin mo na hindi ka mawingid. So, ayan, kitang-kita nyo naman na super bango na ng ating munggo. Takpan natin siya ulit. Sisilip tayo dun sa labas kung sino na lang kung sino. Pagkalang ulahan na umalis.
sa kabila palang bahay. So, ang oras natin is 9:30 na. Tamang-tama pag ano natin mamaya-maya is luto na itong ating munggo. 9:30 ang tanghalian kasi guys. So, babalikan natin yung ating niluluto. At lalagyan ko na ito ng sabaw. Welcome to my vlog guys. Pag sinabi mong cooking ay hindi ako papahuli sa sarap ng ating mga niluluto. Pinakita nga natin na parang napiprito na siya ng sobra. So ngayon guys, lalagyan ko na siya ng sabaw. Alam niyo guys kung bakit diretsong kulo yan? Kasi sobrang init ng ating nilalagay. Tama na. Tama na muna guys. Titingnan natin kung gaano siya lalapo. Yan, di ba? Kita niyo yung resulta guys. Kita yung resulta. Diretsong kulo yan guys. Kaya huwag natin damihan ng sabaw kasi nga baka naman maging limugaw na ano. So ayan yung mga ano natin dito ay aalisin na natin. So mamaya ko na ilalagay ang ating malunggay guys ha, kasi alas 9 pa lang eh. Tapon na tayo ng basura. Ito yung mga basura na pang-ulam guys. Kasi sinisiparate namin kasi mabaho kasi guys kapag pagka tumagal. So yung basurahan namin na para sa mga kung ano lang. Ito namin guys. Mga karton, mga plastic. Hindi ko dapat sila basta. So ayun guys. So yung malunggay, mamaya natin ilagay. Mamaya adoboy natin yung guys. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-adobo ng pangit. Grabe na sa inyo yung malunggay. So ayan ang ating pagganapan dito guys. At meron tayo dito adobo. Bango. So siyang pakuluan niya kasi ay mamaya na lang. So makikita nyo guys, nagbabasa-basa na siya dito. Bumubula na. Alam mo masarap talaga yung luto ninyo guys. Kahit anong luto sa kanya guys, masabaw man, o may kalabasa, may sitaw, may ano. Napakasarap talaga. Naalala ko talaga dati ng pag-nutrition month sa elementary pa kami. Naku. Kaya pag may gata, my God. Grabe talaga ang sure. So, bye-bye na guys. Mamaya na tayo ulit mag-usap. Salamat sa panonood. At sana humagis kayo ng ano dyan. Isang million. Ayun guys, i-flex ko lang yung luya namin. Tatanin naman natin yan. Bye!